Isa sa inaabangan tuwing buwan ng Mayo sa Barangay Sumakab Sur sa lungsod ng Cabanatuan ay ang taunang pagdiriwang ng Santa Cruzan Arakyo. Ang Arakyo ay ginaganap ng 2 magkasunod na araw ng tuloy-tuloy at ginaganap sa pamaraan ng isang pagtatanghal ng dula na nilalahukan ng mga mamayan mula sa Barangay Sumakab Sur at iba pang karatig lugar. Ang Santa Cruzan ay banal na pagdiriwang kung saan inaalala, kinikilala at pinagdiriwang ang paghahanap at pagkakatunton sa tunay na krus na pinagpakuan ng Panginoong Hesukristo. Santa Cruzan na mula sa salitang Espanyol na Santa Cruz na nangangahulugang Holy Cross. Ang paghahanap ng banal na krus ay pinangunahan ni Santa Helena at ng kanyang anak na si Emperador Constantino ang Dakila. Ang Arakyo ay nagsimula pa noong early 1950s sa Sumakab Sur. Ang salitang Sumakab ay mula sa wikang Kapampangan na ang ibig sabihin ay dumapa, isang utos ng pagpaparusa sa isang nagkasala sa pamamagitan ng pagpalo sa gawing puwitan. Noong unang panahon, ang halos buong Central Luzon ay sakop ng probinsya ng Pampanga upang maging maayos ang pamalakad ng batas at pamahala sa buwis ay hinati-hati sa mga pueblos o bayan ang nasasakupan ng Pampanga. Itong dahilan kung bakit ang baryong tinatawag na Sumakab ay mula sa salitang Kapampangan ang pinanggalingan. Noong matalo ang mga Kastila sa Spanish-American War ay pinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika at sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas ay binigyang pansin ng edukasyon kung saan pinayagan ng pagbabasa at pag-aaral na simula ng pagyabong ng mga kaisipan at pananaw lalo na sa aspeto ng panitikan para sa mga Pilipino. Noong early 1950s, ang magkakapatid na Basilio, Margarito at Gregorio Katahan ay nagsimulang bumuo ng manuskrito ng Arakyo sa tulong ng isang makata na nagngangalang Apolonio Perida na nagmula sa kalapit na baryo ng San Jose na nagpahiram ng mga aklat ay bumuo ng manuskrito na kalaunay na gagamitin sa pagtatanghal ng Arakyo na naiba sa pinapalabas na Arakyo sa Peñaranda. Ayon kay Ginoong Margarito Katahan, ang Arakyo ay mula sa 2 salitang Kastilang ara at kuyo. Sa kalaunan, ang tawag ay pinag-isa at naging Arakyo na wala ang letrang U. At sa dahilang hindi gamitin sa sulatin at panitikang Pilipino ang letrang C ng mga panahong iyon, ang Arakyo na may letrang C ay sinulat na Arakyo sa Pilipino na gumagamit ng letrang K. Ang salitang ara at kuyo ay mula sa wikang Espanyol. Ang ara ay may kahulugang altar sa wikang Filipino at ang kuyo naman ay isang panghali-panao na nagpapakita ng pagmamay-ari ng isang bagay. Ang malapit na kahulugan nito sa wikang Pilipino ay kanino. Kung gagamitin sa pangungusap halimbawa, sa tanong na Espanyol na Kuya es este ara, salin sa Pilipino ay kaninong altar ito, ang sagot sa Espanyol ay la ara cuyos cristianos son religiosos. Sa Pilipino, ang altar ng mga Kristiyanong relihiyoso. Ang pangungusap Kastila na Kuya es este ara, sa Pilipino ay may salin na kaninong altar ito na sasagutin ng ara cuyos cristianos o altar ng mga Kristiyanos. Ayon kay Ginoong Margarito Katahan ay dito nagmula ang salitang Arakyo. Wala pa sa diksyonaryong Pilipino ang salitang Arakyo. Kung papansinin ay malalim, sagrado at makabuluhan ng pagpapakaulugan ni Ginoong Margarito Katahan sa salitang Arakyo. Nakakamanghang isipin na nabigyang lalim niya ang pagpapakaulugan sa Arakyo. Ito ay kahit na ika-6 na baitang lamang kanyang natapos at lumaking magsasaka. Meron talaga siyang angking husay sa larangan ng pagsusulat sa wikang Pilipino. Malaki din ang naging bahagi ng Arakyo sa buhay pananampalataya ni Ginoong Margarito Katahan. Bagamat 11 ang naging anak at nagsasaka lamang, ay naging mabiyaya ang buhay ng kanyang pamilya. Parang hiwaga na dulot ng kanilang panata at pananampalataya na may pakilala ang banal na pamumuhay ng Santa Helena
at ng kanyang pinagdaanan tungo sa paghahanap ng banal na krus ng Panginoong Hesukristo. Kahit na ika-6 na baitang lamang ang natapos, ay naitaguyod niya ang pag-aaral at buhay ng kanyang mga anak. Ang pamilya Katahan ay nagmula sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Maraming manunulat bayani ang isinilang sa probinsyang ito, kaya hindi katakatakang ang mga lahi ng Katahan ay mga manunulat at mga historiador. Si Ginoong Margarito Katahan ay mayroong naging 11 anak. Narito ang kanilang mga pangalan: Macaria, Clarita, Conchita, Marcelino, Avelino, Juliana, Nieves, Gertrudes, Milagros, Amelia at Beatriz. Si Macaria, Clarita, Avelino at Milagros ay pumanaw na. Si Beatriz ay isang nurse. Si Conchita at Juliana ay nakatira sa Canada. Silang magkakapatid ay tumutulong sa mga gastusin ng 2 araw na selebrasyon at pagtatanghal ng Arakyo. Si Marcelino ay nilaan ng kanyang buhay sa akademya at edukasyon. Naging guro at naging isang manunulat na bumuo at pinagsama-sama ang kabuang dula, kwento at kasaysayan sa likod ng Arakyo sa pamamagitan ng aklat na may pamagat na Arakyo, Buhay ni Santa Helena. Bago naging matagumpay ay nahinto ng 5 taon sa pag-aaral, ngunit dahil sa kumpiyansa sa sarili na nabuo ng dahil sa pakikiisa sa Arakyo, ay muling bumalik sa pag-aaral at naging matagumpay na sa kanyang tinahak na larangan. Si Marcelino ay gumanap o unang gumanap na Prinsipe Constantino, ang pangunahing tauhan sa pagsasadula ng Arakyo. Ayon kay Marcelino, ang pagganap niya sa Arakyo bilang isang winner sa katauhan ni Prinsipe Constantino na nakidigma hanggang siya ay maging hari ng Imperyong Roma ay natatak sa mura niyang kaisipan. Ito naging inspirasyon niya sa paghahanap ng kapalaran upang mapaganda ang buhay ng pamilya. Si Avelino ang naatasang ipagpatuloy ang banal na tradisyon ng pagtatanghal ng Arakyo. Sa pagpanaw ng kanyang amang si Ginoong Margarito, siya ang pumalit na maestro. Ang pagtatanghal ng Arakyo tuwing buwan ng Mayo ay kanyang sinasabuhay sa paghalili niya bilang maestro ng Arakyo, Buhay ni Santa Helena hanggang nang siya ay pumanaw na. Si Nieves naman ay kasalukuyang naninirahan sa Hawaii at matagal na nanirahan sa California simula pa toong 1972. Pinagpatuloy niyang legasiya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pakikiisa, pagpapalaganap ng kaalamang panlipunan at kasaysayan. Siya din ay isang manunulat ng mga aklat. Pagkaraang maiayos ang kanilang kabuhayan sa Canada, si Conchita at ang kanyang asawa ay nag-sponsor ng kapatid, pamangkin, kaibigan at mga kamag-anak. Sa loob ng 30 taon ay tinatayang mahigit na nasa 100 katao ang kanilang natulungan. Mula sa Amerika naman, si Nieves at ang kanyang kabiyak ay nagpapaaral sa mga nakakabatang Katahan. Buo ang paniniwala ng pamilya ni Margarito Katahan ng pag-unlad ng lahi nila ay bunsod ng milagrosong epekto ng Arakyo na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng mga henerasyon ng makabagong Katahan sa tulong ng mga volunteers at sponsors na mga kababaryo. Una po talaga hindi po ako naniniwala sa Arakyo. Nung may kasabihan po sila na mapaghimala siya, ganyan, sabi ko, tatawagin ko nga yung kapatid ko rito kasi tuwing magbubuntis po siya, laging nakukunan. Tapos sabi ko, halika, pumunta ka rito sa amin sa Kabanatuan. Sabi ko, meron daw mapaghimalang rito. Tuwing Mayo. Sabi ko, halika manood ka. Sabi ko, baka sakaling pagpalain ka na at hindi ka na laging nakukunan ng Pag nagbubuntis po kasi laging nakukunan. Tapos pumunta siya rito sa Kabanatuan. Talagang nag-sacrifice po siya. Pumunta siya rito. Pinanood ko po siya. Maghapon po kaming nanonood. Manalangin ka, sabi ko. After nung natapos na po nung Arakyo na yun, kinabukasan po, niregla po siya ng nagpakalakas-lakas. Niregla po siya. Tapos nung nauwi na kami. After a month po, nagbuntis po siya. Tapos ayun, naging makapit na po yung baby niya, hindi na siya nakukunan. Tapos ngayon po, nagtuloy-tuloy,
4 na po yung anak niya ngayon. Sunod-sunod po, 4. Sa pagpanaw ni Ginoong Abilino ay humalili sa kanya ang kanyang mga anak at mga kaanak upang ipagpatuloy ang pagtatanghal at pagsasalin-salin ng Arakyo. Si Ginoong Romeo Katahan, Konsehal Noel Katahan at Attorney June Katahan. Ang mga anak ni Ginoong Abilino kasamang kanilang pinsang si Ginoong Emiliano Katahan ang nagpapatuloy ng pagtatanghal ng Arakyo sa panahong ito. Sa kanila naisali ng tungkuling maipagpatuloy ang tradisyong Santa Cruzan Arakyo. Si Ginoong Romeo Katahan ang nagpapaliwanag, nagsasanaysay at tumatayong direktor ng Arakyo. Kung po ako noon 15 years old, ngayon 63 na ako Mula noon, sumali na ako nung 15 years old ako Napakahiwaga ng Arakyo para sa akin. Kahit sa pamilya, kahit na lang ibig sabihin, hindi ako kilalang milyonaryo, pero hindi kami pinabayaan sa pananiwala namin sa Arakyo na magutom, magipit. May time talaga na siguro pagsubok lang yun, pero kayang-kaya mong labanan. Habang si Ginoong Emiliano Katahan ang nagsisilbing assistant director, pinamumunuan din niya ang pagsasaayos ng makagamitan at paghahandang pisikal, kasama ang mamamayan ng barangay at iba pa nilang kaanak. Si Konsehal Noel Katahan ay namamahala sa koordinasyon sa paghingi ng tulong sa mga tauhan ng pamahalaang lokal na nauukol upang mahusay na maidaloy ang trapiko upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan habang nagpapalabas ng Arakyo. Si Attorney June Katahan naman ay tumatayong pangkalahatang coordinator ng Arakyo festivities na ginaganap sa Sumakab. Silang lahat ay patuloy na binabahagi ang sarili sa pagpapalaganap, pagsasalin at pagtatanghal ng Arakyo. Ang nagsisilbing tanghalan ay mga malalaking tablang pinagdikit-dikit na nakapatong sa malalaking drum na nagsisilbing entablado at sinasaayos ng mga mamamayan. Taon ng tradisyon na gawa sa tabla ang entabladong pinagtatanghalan ng dula. Ang gawaing pisikal na ito ay pinangungunahan ni Ginoong Emiliano Katahan. Isinasaayos ang tanghalan upang maging makulay, kaaya-aya at sasakto sa tema ng pagtatanghal. Taon-taon itong isinasagawa at pinaglalaanan ng buong isip at puso. Binibigyang panahon ito ng mamamayan bilang bahagi ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pakikisa sa kanilang pamamanata. Bali ako'y bahagi na ng Arakyo mula nung sumali ko dyan, mga almost 23 years na po akong kasali. Alam ko naman na ang Arakyo, pag ikaw nasali, nag-iiba. Nga, parang may swerte na dumating sa buhay ko na hindi ko akalain. Yung mga anak ko, nasali dyan, hindi pa sila nakakayari ng pag-aaral, wala kaming pera. At least, nakayari sila ng pag-aaral. Noon, ang kaganapan ng Arakyo ay isang sponsor lamang ang bumabalikat. Subalit sa paglipas ng panahon ay naging 5 dahil sa tumataas na mga gastusin. Dahil sa maiid na pagtanggap ng mga kababaryo sa Sumakab Sur at iba pang karatig baryo, ang Arakyo ay naging taunang pagdiriwang tuwing Mayo, ika-6 at ika-7 sa baryo Sumakab. Hindi kami nawawalan kahit papano. Naitaguyod namin yung pamilya namin ng maayos. Walang nagkakasakit ng malubha. At higit sa lahat, yung mga anak ko napag-aaral namin ng maayos. Para sa akin, ang Arakyo ay isang tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko na hanggang sa ngayon ay binuhay, buhay na buhay. Bilang Reyna Elena, isa po siyang matapang na karakter. And ako po bilang estudyante, kailangan ko po talaga ng tapang. And dahil po sa kanya, mas nakuha ko po yung characters niya. And nai-apply ko po siya sa pang-araw-araw ko po na buhay. Ito ay naging panatanan ng pamilya Katahan kasama ang mamamayan ng barangay at iba pang mga tao mula sa karating lugar. Ang Arakyo na ginagamit nila ay mayroong 3 yugto na nagpapakita ng buhay na pinagdaanan ng Reyna Elena. Ang bawat bahagi ay naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng Reyna Elena hanggang sa matuklasan ng banal na krus sa kabundukan ng Golgota, Jerusalem. Nagsisimula ang Arakyo sa pagsundo sa mga tanda sa tahanan ng mga tagapagtaguyod. Ang mga tandang ito ay ang krus, korona,
septro at espada. Kasama din ang pagsundo sa orihinal. Ito ay ang kopyang naglalaman ng tala patungkol sa buhay ni Santa Elena at paghahanap sa krus at listahan ng mga naging tagapagtaguyod simula pa noong unang pagtatanghal ng Arakyo. Ang pagsundo sa mga tanda ay sinasamahan ng mga personahes, mga tauhan sa pagtatanghal ng Arakyo, mga mamayan at mga mananampalataya kasabay ang pagtugtog ng musiko. Ang bawat tagapagtaguyod naman ay nagbibigay ng pinansyal at material na suporta na ginagamit sa pagsasaayos ng mga kasuotan, paghahanda ng tanghalan, musiko at pagpapakain sa mga magsisidalo na tulong-tulong at sama-samang pinaghahandaan at pinagsusumikapang maisakatuparan may taguyod sa pamamagitan ng bayanihan. Ilang buwan din ng paghahanda sa Arakyo, pagpapakilala sa mga karakter sa mga magsisiganap, tamang pagkilos, tamang pagsayaw at tamang pasok ng mga karakter, lalo kung kinakailangan na sila ay may palitan ng linya, pagsayaw o nangailangan ng pagkilos na nagpapakita ng pakikidigma, pagpapakita ng pag-ibig o pagsasaya. Makukulay din ang mga kasuotan ng nagsisilahok. Ang pagtuturo ng mga bahagi at gawain sa aktwal na pagtatanghal ng Arakyo ay nakaatang sa balikat ng mga veteranong nagsisilahok na sa Arakyo. Kapag sinabing veterano ay mahigit 20 taon pataas na ang kanilang pakikilahok, kaya naman kabisado, natural at bahagi na ng kanilang pagkatao ang kanilang tao ng ginagawa. Ngayong taon, Mayo, 7 at 8, ginanapang pagtatanghal. Ngayong taon, pula at berde ang tema ng mga kasuotan ng bawat kalahok. Ang kulay berde ay ang pangkat ng mga Kristiyano at ang kulay pula ay ang pangkat ng mga Moro. Ang aktwal na pagtatanghal ng Arakyo ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-awit ng lupang hinirang na tinutugtog ng mga musikero. Ang bawat talata naman sa pagtatanghal ay binabasa ng tumatayong direktor na nasa gawing likuran ng entabladong tanghalan. Ang bawat talata ay inuulit naman ng mga personahes na nagtatanghal sa entablado na nasa gawi at kita ng mga manonood sa tonong patulang pang-Arakyo. Nagsisimula ang aktwal na pagtatanghal sa pagpuputong ng korona sa Reyna Elena. Para sa mga nagnanais na maging kalahok o mismong kalahok na, ay isang karangalan ng mapabilang at maging isa sa mga personahes. Dahil bukod sa ito ay bahagi na ng kanilang pananampalataya, ay mas nahuhubog ang kanilang kumpiyansa sa sarili at nasasanay sila na makiharap sa maraming tao. Dream din, bukod po sa dream ko na gumanap sa mga stages, dream din po ng family ko na sumali po sa Arakyo. And gusto ko po siyang mas mapalalim yung karakter po na aking ginagampanan. Panandali ang tumitigil at nagpapahinga ang mga kalahok at nanonood ng Arakyo sa oras ng pagkain at pagsalubong sa hating gabi. Ito ay magsisimula kinabukasan ng magang-maga, kung saan natigil ang pagbabasa sa mga talata sa bawat yugto ng Arakyo nung gabi, ay doon din sisimulan ng pagbasa sa muling pagsisimula nito kinabukasan. Ang aktwal na pangalawang araw ay pumatak sa araw ng linggo, kaya sinimulan ng mga kalahok ang kanilang araw sa pagdalo sa banal na misa. Sa pagsapit ng dilim ay makikitang bugso ng mga taong nanonood at nakikiisa sa pagtatanghal ng Arakyo. Tila ba mayroon silang pagdiriwang ng fiesta at ang buong kapaligiran ay nagsasaya. Mapapansin na habang gumagabi ay mayroong mga kalahok na tila iba o hindi kumpleto ang kasuotan na angkop sa tema na suot ng mga orihinal na mga kalahok noong nagsisimula ang Arakyo noong umaga. Ito ay tinatawag nilang extra. Ito ay ang mga dating kalahok na hindi kabilang sa orihinal na mga personahes na gumaganap sa taong ito, ngunit nagdanais na magtanghal sapagkat bahagi na ito ng pamamanata nila at pananampalataya. Pinapayagan naman silang magtanghal at makilahok bilang bahagi ng kasiyahan at banal na tradisyon ng Arakyo. Kalimitan silang makikita sa bahagi ng pagsasayaw. Sa ikalawang gabi sa nalalapit ng pagtatapos ng dula, ay tinatawag sa entablado ang mga nagsipagtaguyod at magsisipagtaguyod sa susunod na taon, kung saan sinasalin sa kanila mga simbolo bilang pagtanggap nila sa pagiging hermano at hermana.
Habang patuloy na sumasayaw, sa ikalawang gabi ng pagtatanghal ay mapapansin ang bahagi na sinasabitan ng pera ang Reyna Elena at ang mga dama. Ito ay bilang pasasalamat sa kanilang denegasyon at pakikiisa sa Arakyo. Ang mga nagsisipagtanghal ay walang tinatanggap na bayad o anumang kapalit sa kanilang pakikiisa sa pagsasabuhay ng Arakyo Santa Cruzan. Ang hindi ko makakalimutan na karanasan, yung anak kong isa, yung sabisan niya, na ano siya na deny. Sabi ng anak ko, nanay, kuhanin mo yung Arakyo pag isinalin sa'yo. Ayun, nag-ano naman siya. Nagkaroon ng, ano tawag doon? Nagkaroon ng tagumpay. Lumabas yung visa niya. Ayun, hindi na na-deny. Malaking pasalamat ko nung nasali ko sa Arakyo. Yung 35 years yan, noon, nagpapalit ako sa kapatid ko, siya lumabas siguro. Tapos nung umalis yung kapatid ko, ako ulit ang sumali. Kahit gusto ng katawan ko kasi na doon ako sa Arakyo mapiling. Masarap kasi pagka nando ka, yung lumalabas ka. Nabigay todo yung katawan mo. Pagka nandun kami sa Arakyo, yung katawan namin gumiginawa. Lalo pagka yung krus sa'yo nakuha mo, isasayaw mo yung krus. Napakalaking bagay na yung katawan mo ay parang walang sakit. Isang panata, tradisyon, isang makapangyarihan na nagbibigay ng sigla sa bawat tao. Tsaka isa itong parang pagka kinuha mo siya parang magaan sa loob mo. Bukal sa loob mo. Kahit na wala kang iisipin na darating, may darating na biyaya. Pag natanggap mo siya. Ang nangyari po sa akin dyan, bilang kasali po ako. Minsan po kasi na-aksidente ko. Wasak po yung motor ko. Ako naman po walang kagalos-galos ni kapraso. Yun nga din po ang pinagtatakan ko sa sarili ko. Para bang inilalayo ako sa anumang sakuna na iniingatan din niya yung sarili ko. Na huwag masyadong may mangyari sa akin. Ang isang tandang-tanda ko na talagang blessings na dumating sa amin, yan ngang mapag-aral ko yung mga apo ko, makatulong ako sa aking mga anak. Pinangarap ko din po kasi sumali sa Arakyo. Kasama po yung mga kaibigan ko po dati. Pinangarap din po ni Papa yun. Ito ay isang banal na tradisyong itinataguyod at patuloy na tinataguyod ng pamilya Katahan. Para po sa akin, mahalaga po siya na dapat laging ginagalang or lagi pong sinasabuhay ng mga tao. At dapat po, hindi po siya nakakalimutan kasi traditional din po siya at nasama din po siya sa kasaysayan natin noon. Pipiliin pong pagpatuloy ang Arakyo. Kasi po, pag nanonood sila ang Arakyo, sumasaya, maraming nanonood, marami din natututo. Lalo na kasama yung Bible doon. Kasama ang mga tagapagtaguyod, mga kalahok, mamamayan ay sinasalin sa bawat henerasyon upang ipakilala ang pananampalatayang Kristiyano at itaguyod ang pagsasalin-salin ng kultura ng Arakyo sa bahaging ito ng Kabanatuan at sa iba pang bahagi ng Nueva Ecija. Isang po kasi yung pong ganito nga, dahil na-stroke nga po ako, itong ganito ko nagsara. Gusto po ng doktor na butasin po ito, hindi lang po ako pumayag dahil ayoko. Pagka po kasi nagsusuka ako, hindi ako makakain. Tapos isang hapon po na kakain ako, yung po kasama ko, tsaka ako, nandun sa kwarto, tsaka apo ko. May apo po kasi kung palaki. Ngayon, nakita nung apo ko na hindi ako makakain, suka ko na suka. Hindi ako makakain, naiinom ako ng gamot. Ngayon, ang ginawa ng apo ko, rin po siguro niya na yung mahal na po Santa Cruz sila, sabi ko sa kanya na yun ay mapaghimala, ganon, ikinukwento ko sa kanya. Ang ginawa po pala ng apo ko, lumabas po siya. Paglabas po niyang ganon, sinayaw po pala niya mahal na pong Santa Cruz. Ang ginawa niya, hinawakan daw niya, pumunta siya sa kwarto. Ginanon po daw yung laig ko. Nung pong gano'n niya yung laig ko, naigtad po akong gano'n. Apo, sabi ko, ano ba yung mainit na yun sa kamay mo? Sabi niya, pinakita niya, ala akong hawak. Sabi niya gano'n.
ano lang ngayon. Sumahal na po sa takbo kaya hinawakan ko din sinayaw ko. Ako hindi po kaya. Buhat po doon, nakakain na ako. Talagang para pong hinimas ito. Talagang nakakain na ako, hindi na kami nagsusuka. Nakakakain na ako, nakakainom na ako ng gamot. Pagbuhat po nung maramdaman ko yun, nagginanon ako ng apo ko. Si Santa Helena at Emperador Constantino ay ang mag-inang malaki ang ginampanan sa paglaganap at pagkakatatag ng relihiyong Kristyanismo. Si Santa Helena ay nakilala dahil sa kanyang tiyaga, dedikasyon at pananampalataya nang mahanap niya ang tunay na krus na pinagpakuan ng Panginoong Hesukristo. Samantalang si Emperador Constantinong dakila naman ay nakilala bilang emperador na talagang opisyal na relihiyon ng Imperyong Roma, ang Kristyanismo. Sa pagpanaw ng ama ng Santa Helena, hindi na naisalin ng korona sa kanya bilang tagapagmana ng trono. Ngunit sa pamagitan ng kapulungan ng Konseho ng Roma ay pinagpasya ang isalin sa kanya ang korona. Siya ay naging emperatriz. Ito ay noon pang wala siyang asawa. Si Santa Helena ay napangasawa ni Haring Constancio at sila ay nabiyayaan ng anak. Siya ay si Constantino na kinalaunang tinawag na Constantino ang Dakila. Napatay sa digmaan si Haring Constancio, ang ama ni Constantino. Habang lumalaki si Constantino ay tinago at inilihim sa kanya ang totoong pangyayari sa pagkamatay. Ngunit nang siya ay tumungtong na sa hustong gulang, ay sinabi rin sa kanya ng kanyang ina, ng Santa Helena, ang pangyayaring dahilan ng kasawian ng kanyang ama. Kalauna na isnaisali ng tag-emperador si Constantino, ngunit sa panahong iyon ay lagana pa ang gawan, kasakiman at kaguluhan patungkol sa kung sinong dapat mamuno sa Imperyong Roma. Magkakaroon ng isang digmaan sa pagitan ni Emperador Constantino at Maxencio upang kilalanin ang tunay na emperador at tagapangasiwa ng Roma. Ayon sa kasaysayan ay nagkaroon ng isang panaginip sa Emperador Constantino na sinasabing siya ang mananalo sa digmaan. Sa isang panaginip ay nagpakita sa kanya ang isang anghel kung saang mayroong hawak na gintong krusipiho. Sa oras ng pakikidigma, habang nagmamartya sa lugar kung saan nagaganap ang digmaan, ay naalala niya ang kanyang panaginip kung saan sinabi, sa tandang ito ay lulupigin ninyo ang kalaban. At nanalo nga sila, nagapi si Maxencio bilang pagbubunyi, pasasalamat at pagkilala sa Diyos ng Kristyanismo, na ang Diyos ng Kristyanismo ang dahilan ng pagkapanalo ng grupo ng Emperador Constantino, ay iniwan niya ang paniniwalang pagano at kinilala niya ang Kristyanismo. Ito rin ang pagsisimula ng paglaganap ng Kristyanismo sa ibang bahagi ng daigdig. Kasabay ng pagkilala at paglaganap ng Kristyanismo sa Imperyong Roma ay ang paghiling ni Santa Helena na makapaglakbay upang hanapin ang tunay na pinagpakuang krus ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Sa pahintulot ng Emperador Constantino ay naglakbay ang Santa Helena sa Jerusalem sa dakong bundok ng Golgota kung saan ayon sa kasaysayan ay pinako ang Panginoong Hesukristo. Sa ilalim ng dating templong pagano ay nakita ang tatlong krus kasamang mga pako at karatula. Ayon sa kwento ay nagpatawag ng isang may sakit at isang walang buhay upang matunton kung alin ang tunay na pinagpakuang krus. Ipinahawak sa bawat isang ipinatawag ang bawat krus. At nang hipuin ng may sakit ang isa sa mga krus, ay siya ay gumaling. At nang pahawakan sa namatay na ang krus, ay muli itong nabuhay. Kung totoo man o hindi ang salaysay patungkol sa pagkakatagpo ng tunay na krus, ay kwentong nagpasalin-salin na kung susuriin ay maaring tingnan sa lente ng pananampalataya o walang paniniwala. Ang banal na pagtatanghal ng Arakyo ay tinaguyod ng pamilya Katahan at naging bahagi na ng pananampalataya ng bawat taga-Sumakabsur at karatig lugar. Ito ay patuloy na kinikilala, isinasalin-salin at pinapalalim upang mas lalong maipakilala ang pananampalatayang Kristyanismo. Dahil sa patuloy na pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapanata ay patuloy
at hindi matatapos ang pagtatanghal, pagpapakilala at pagsasali-sali